She said, "No man, Lord." And Jesus said unto her, "Neither do I condemn thee. Go and sin no more." Hallelujah. Labas po ang ating pamagat. Praise the Lord. Sabay-sabay din po natin basahin natin. Go and sin no more. Tingnan mo kapatid ang sabi ng Panginoon. No? Hallelujah. Go and sin no more. Tayo mga kapatid, hallelujah, mga mananampalataya na nagkaroon ng kaligtasan na pinatawad na ng ating Panginoon. Itong sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin, go and sin no more. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, para maunawaan natin dyan, kapatid, mag-umpisa tayo sa verse 1. Chapter 8, verse 1 hanggang 11. Hallelujah. Preaching, teaching tayo ngayon, kapatid. Marami tayong matutunan ngayon. Hallelujah. Ang sabi nito, kapatid, sundan nyo na lang at ako magbabasa. Datapwat si Jesus ay napasa bundok ng mga olibo, at pagkaumaga ay nagbalik siya sa templo, at ang buong bayan ay lumapit sa kanya. Mga kapatid, buong bayan ay lumapit sa ating Panginoon, at siya ay naupo at sila ay tinuruan. Kaya kayo dyan nakaupo, nandito ngayon ang mga ngaral, ang ating Bible teacher at ang inyong mensahero sa oras na ito, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos. No? Sa verse 4, sa verse 3, dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga parisiyo. Kilala natin mapatid ng mga eskriba at mga parisiyo. Ito ay mga marurunong, matatalino, biyasa sa kasulatan mga kapatid, sa law and commandments ni Moises mga kapatid. Kaya alam nila ang salita ng Diyos, kaya ginawa nila ito mga kapatid sa ating Panginoon, at dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga parisiyo ang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. At nang mailagay siya sa gitna, ay sinabi nila sa kanya, "Guro, nahuli ang babaeng ito sa kasalukuyan ng pangangalo niya." Kasalukuyan ng kapatid, ibig sabihin, caught in the act. Di ba? Hallelujah. Sa kautusan nga ay pinag-utos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Ano nga ang iyong sabi tungkol sa kanya? At ito ay kanilang sinabi na siya'y sinusubok upang siya'y may maisumbong sila. Datapat yumuko si Jesus at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. Datapwat nang sila ay mga patuloy ng pagtatanong sa kanya, ay umunat siya at sa kanila ay sinabi, "Ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. At sila, nang ito'y kanilang marinig, ay nagsialis na isa-isa, kasama ang mga Parisiyo at Sadusiyo. Amen? Hallelujah. Nagsimula sa katanda-tandaan hanggang sa kahuli-hulihan. At iniwang mag-isa si Jesus at ang babae sa kinaroroonan nito sa gitna. At umunat si Jesus at sa kanya sinabi, "Babae, saan sila nangaroon? Saan ang mga nanguhusga sa'yo? Saan ang mga gustong humatol sa'yo?" No? Ang sabi mga kapatid ng Panginoon, saan sila nangaroon? Ang sagot ng babae, ang sabi ng Panginoon, "Wala bagang taong humatol sa iyo?" At sa verse 11, at sinabi ng babae sa kanya, "Wala sino man, Panginoon." At sinabi ni Jesus, "Ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka na yung lakad, mula ngayon, huwag ka nang magkatawa." Amen? Hallelujah. Tingnan mo kapatid ang pangyayari dito. So meron tayong kapatid mga katanungan dito na masagot dito na matutunan natin ngayon mga kapatid sa araw na ito. Una mga kapatid, hallelujah, bakit daliri ang ginamit ng Panginoon doon sa pagsulat sa lupa? Pwede sa time na yan, may scroll na mga kapatid. Sa time na yan, may stick na pwede niya isulat doon sa lupa. Ngunit ang sabi ng Panginoon, bakit daliri? Masasagot din natin yan. Pangalawang tanong mga kapatid, bakit dalawang bisis sa sumulat doon sa lupa? Pwede naman isa lang, bakit dinalawa ng ating Panginoon? Malalaman din natin ito mga kapatid, no? At pangatlong katanungan, bakit nauna ang matatanda? Praise the Lord, Tatay Jack. Maraming kasalanan. No? Kung ikaw nandun at ako, sigurado mauna ka umalis sa akin. Praise the Lord. Naunahan lang. Hallelujah. So tingnan natin mapatid ang pangyayari, no? Na ang Panginoon matapos sa gumawa mapatid ng mga milagro, ng mga himala. So ang mga Parisiyo at Sadusiyo na ito ay mga inggitiro, mga kapatid. No?
At pilit nila ibabagsak ang ating Panginoon. Gumagawa sila ng kaparaanan para ang Panginoon ay malaglago, ang Panginoon ay may sumbong sila laban sa ating Panginoon. At ito kapatid, ginamit nila ang kasulatan dahil biyasa sila sa kasulatan ni Moises. At ang the best nga sinasabi sa kasulatan ng tungkol sa pangangalo niya, ang ginamit kapatid ng Pariseo at Saduceo at dinala sa paanan ng ating Panginoon at sinabi, ang babae ito nahuli sa aktwal na nangangalo niya, ano nga ang masasabi mo tungkol sa kanya? So ginagawa nila ito para ang ating Panginoon mga kapatid ay may maisumbong sila laban sa ating Panginoon. Kasi sa time na yan, kapatid, kilala ng ating Panginoon at nauungusan na sila, mga kapatid. Kaya mga kapatid, kapag painggit-inggit ka, mga kapatid, sa mga nauna sa iyo na mas bata pa sa pananampalataya, mga kapatid, delikado. Amen? So dito, mga kapatid, matapos ito sabihin nila sa ating Panginoon, sumulat ang ating Panginoon sa lupa. Ngayon, mga kapatid, hallelujah, bakit daliri ang ginamit ng Panginoon na panulat? In Exodus chapter 31 verse 18, tingnan natin mga kapatid. Kasi ang kanilang nilalaban ang law ni Moises. So ito pinapakilala din ng ating Panginoon kung sino siya mga kapatid. No? At kanyang ibinigay kay Moises pagkatapos na makipagsalitaan sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai, ang 2 tapyas ng patutuo ng mga tapyas na bato na sinulatan ng kanyang daliri, unang daliri ng ating Diyos. Nakukuha niyo na mga kapatid? Kung bakit daliri ang ginamit ng Panginoon? Hallelujah! Deuteronomy 19. Hallelujah! At ibinigay sa akin ng Panginoon, ang sabi naman ni Moises, ang 2 tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos at sa mga yawi na susulat ang ayon sa lahat ng mga salita ng sinalita ng Panginoon sa inyo sa bundok mula sa gitna ng apoy ng araw ng kapulungan. Dito mga batid, sinasabi din dito, si Moises din mismo nagpatutuon na ang 2 tapyas na bato na yon, kung saan nakasulat ang 10 commandments mga batid, ay sulat mismo ng daliri ng ating Panginoon. Amen? Kaya nandito mga batid ang Panginoon, balik ka doon sa John, hallelujah, kung saan sumulat ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang daliri. Ito'y kanilang sinabi na sa'y sinubok upang sa kanya'y may maisumbong sila. So ginamit nila mapatid ang kasulatan ni Moises tungkol sa law of Moises. Kaya dito ginamit ng Panginoon ang kanyang daliri mga kapatid para ipakita sa kanila, ipakilala sa kanila na ang Diyos na kausap ni Moises sa lumang tipan na nagsulat sa pamagitan ng kanyang daliri. Nandito ngayon sa kanilang harapan, nagsusulat na literal na may katawan, na may flesh mga kapatid upang ipaalam sa kanila na ang Diyos ni Moises ay sarilang Diyos na kaharap nila sa oras na yon. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Ganon din sa bawat isa sa atin, isinulat ito, ipinalam sa atin na upang ating malaman ng Diyos ni Moises, ang Diyos ng mga Israelita, ang Diyos ng mga Kristiyano, at ang Diyos natin sinasambang sa lugar na ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen? Nakukuha nyo kung bakit akala nyo parang ganon-ganon lang, mga kapatid. Ngunit may mga kahulugan, mga kapatid. May mga ibig sabihin, may fulfillment. Doon, sinulat ng Panginoon sa pamagitan ng apoy ng kanyang finger of God, mga kapatid. Dito, literal na nakikita din ng Panginoon habang sinusulat niya doon sa lupa, mga kapatid. Ang law of Moses. Amen? Hallelujah. So, yun ang purpose, mga kapatid. Pangalawa, mga kapatid, bakit 2 beses sumulat ang Panginoon? Pwede naman isa lang. Bakit dinalawa ng ating Panginoon? Hallelujah. Tingnan natin mga kapatid, at ano ang isinulat ng Panginoon? Ang sabi ng 1 John 5:16, hallelujah. Kung makita ng sino man ng kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay danalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay. Naukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay, may kasalanang ikamamatay. Hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. 2 beses sumulat ang Panginoon. So sabi dito, may mga kasalanan daw mga batid na hindi ka mamatay. Pwede daw ipanalangin ng bawat isa sa atin para patawarin sa ng Diyos at bigyan sa ng buhay. Ngunit may kasalanang hindi ka mamatay. Kaya 2 beses sumulat ang ating Panginoon doon sa lupa dahil ang kasalanang hindi ka mamatay at ang kasalanang hindi ka mamatay, yun ang kanyang isinulat mga kapatid upang magrima sa bawat tao na nandun na habang sinasabi ng Panginoon, ang sino mang walang kasalanan sa inyo, siya ang unang bumato. May bumato ba? Ibig sabihin lahat tayo ay makasalanan.
Hallelujah! So mga kapatid, bakit dalawang bisis? So sabi dito may kasalanang ikamamatay at may kasalanang hindi ikamamatay. Ano ito mga kapatid, ang kasalanang ikamamatay na hindi natin kahit anong panalangin natin ay wala tayong magagawa. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew chapter 12 verse 31 to 32. Thank you, Jesus. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay papatawad sa mga tao, datapwat ang kapusungan laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. Tarito, at ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay patawad sa kanya. Pwede pang magkaroon ng kapatawaran kung humingi ng tawad sa ating Panginoon. Datapwat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya kahit sa sanlibutan ito o maging sa darating na sanlibutan. Mga kapatid, walang kapatawaran ang blasphemy of the Holy Spirit. Paano mag-blasphemy sa Holy Spirit, kapatid? Kapag magsalita ka laban sa Espiritu Santo. Pag hindi mo paniwalaan na kailangan mo ang Espiritu Santo sa buhay mo, kapatid, you blaspheme against the Holy Spirit. Amen. Amen? Kaya nga, di ba, ganun na lang natin pinapangaral na kailangan natin ng banal na Espiritu. Dahil pag walang banal na Espiritu, walang magbubukas ng ating espiritual na kalmawaan tungkol sa salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. So nasagot mga batid kung bakit dalawang bisis nagsulat ang ating Panginoon? Hallelujah. So sa sunod na tanong mga batid, bakit nauna ang matatanda? Ilang taon ka na, Tatay Jack? 63. 63. Ako 47, lamang ka ng 16. Sigurado kung dalawa tayo, ikaw talaga unang umalis doon. Una-una ang pastor namin. Oh, siyempre, mas marami kang kasalanan sa akin, mas matanda ka sa akin. Di ba? So, ibig sabihin mga kapatid, kapag sa time na yan, dahil hindi pa mga kapatid, under the grace mga kapatid, under the law of Moses mga kapatid, nung time na ang ating Panginoon ay na-encounter na itong mga Parisiyo at Sadusiyo. Kaya ang matatanda doon, siguradong mas marami nagawang kasalanan. Hindi pa ako pinanganak, Tatay Jack, may kasalanan ka nang ginagawa. Maliban doon sa sinful nature na ating minana. Di ba? So mas marami kang kasalanan. Amen. So dapat mas marami kang luluhod sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Di ba? Praise the Lord. Hallelujah. So mga kapatid, yun ang sabi ng Panginoon doon sa babae at sa mga nandun na tao. Kaya nauna umalis, mga kapatid, ang mga matatanda dahil mas marami silang kasalanan. Pero uli doon mga kapatid, umalis ang mga Parisiyo at Sadusiyo kasi naghihintay pa sila na may magsusumbong sa ating Panginoon. So sila mga kapatid, kung atin dito, hindi man natin mano sa scripture mga kapatid, pero silang tunutukoy doon na blasphemy of the Holy Spirit mga kapatid. Amen? Hallelujah! So yun ang pangyayari doon mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon sa babae mga kapatid, hallelujah, hindi rin kita hatulan. Humayo ka ng iyong lakad, mula ngayon huwag ka nang magkasala. Ganon din sa atin bilang mga Kristiyano. Once na pinatawad ka na ng Panginoon, once na nagrepent ka, nagbabautismo ka sa pangalan ng ating Panginoon upang magkaroon ng kapatawaran ng kasalanang pinagsisihan mo at pagkatanggap mo ng banal na Espiritu na siyang magbibigay sa atin ng kapangyarihan kung paano sumunod at gumanap ng kalooban ng Diyos, kung paano mamuhay mga kapatid ng kabanalan sa harapan ng Diyos. Ang sabi ng ating Panginoon, go and sin no more. Yan ay utos sa bawat isa sa atin na mga mananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Napakaano lang mga kapatid sabihin, go and sin no more. Parang binabasa lang natin mga kapatid. Di ba? Pero mahirap i-apply sa buhay. Pero walang mahirap kung kasama mo ang Diyos. Amen? Kaya nga lagi natin pinapangaral dito, ang mga problema, ang kahirapan, ang pagsubok, ang sakit at karamdaman mga kapatid, hallelujah, magkakaroon lang yan mga kapatid. Ang problema, magiging problema lamang kung hindi kikilos ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya dapat nakilusin natin ang Diyos sa ating mga buhay. Paano mga kapatid? Yun din sa ating na pag-aralan mga kapatid. Kailangan natin mga kapatid, full of the Holy Spirit. Kailangan natin ng prayer. Kailangan natin ng fasting, reading the Word of God, obeying the Word of God, praise and worship God. Mga kapatid, no matter what situation you have, mga kapatid. Hindi dapat dahilan Praise God. na wala kang tulog. Sino mga walang tulog? Hallelujah. Praise the Lord at nandito kayo sa bahay panambahan. Thank you, Jesus. Nagpupuri at sumasamba sa Diyos. Praise the Amen. Lord. At diyan nalulugod ang ating Panginoon, mga kapatid, no? So may isa pang pangyayari mga kapatid, no? Hallelujah. Ang sabi mga kapatid ng
John chapter 5 verse 14. Hallelujah. Pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo at sa kanyang sinabi, narito, ikaw ay gumaling na, huwag ka nang magkasala. Baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. May paalala ang ating Panginoon. Kung mababasa niyo dito mga kapatid, ang chapter 5 na ito ay tungkol sa isang lalaki mga kapatid na 38 years na may sakit. Amen? Hindi ibig sabihin ng mga kapatid na simula pagkabata niya, pero 38 na siya na may sakit, mga kapatid, na kanyang inihinday mga kapatid na hindi gumagaling. At nakabang doon sa Pool of Siloy, mga kapatid, kung saan kinakalawkaw mga kapatid ng anghel, ang tubig ng sino mang unang lumusong doon, gagaling ang kahit na anumang sakit at karamdaman. Natagpuan siya ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, gusto mo bang gumaling? Ang sabi ng tao, minsan ganun tayo, sinasabihan ng tayo, gusto mo bang gumaling? Panginoon, wala akong time, wala akong oras, wala akong ganito, wala akong ganyan. Nangangatwiran pa tayo. Ang sabi lang sa ng Panginoon, gusto mo ba gumaling? Amen? Hindi tinatanong kung anong katwiran mo. Ang sabi ng Panginoon, gusto mo bang gumaling? Sabihin lang natin sa Panginoon, anong ginawa niya? Nangatwiran pa, Panginoon, walang magdadala sa akin doon. Pag kinalawkaw na ang tubig, maraming mamauna. Anong sagot sa kanya ng Panginoon? Tumayo ka at buhatin mo ang iyong higaan. Biro mo? Sinunod niya ng ating Panginoon at nung nakita siya ng mga Parisiyo at Sadusiyo pa rin. Di ba? Bakit dinadala mo ang ano mo? Ang banig mo o yung higaan mo? Pinagbabawal dahil araw ng Sabat. Bawal magtrabaho, bawal magbuhat ng kung ano. Di ba? Ganyan ang mga Parisiyo at Sadusiyo. Di ba? Ngunit ang sabi niya, ang taong nagpagaling sa akin, siyang nagsabi, buhatin mong iyong higaan. Amen? So sinunod niya kung anong sinabi ng Panginoon. Tinatanong tayo ng Panginoon, gusto mo bang gumaling? Hindi na dapat tayo mga tuwiran, yes Lord! Dapat nagtatalon pa tayo sa galak. Kaya kapag may sakit at kiramdaman ka, tatanungin ka ngayon ng ating Panginoon, gusto mo bang gumaling? Yes! Hindi na tinatanong ng Panginoon kung ano pa ang katwiran mo. Ang tanong ng Panginoon, ganyan kasi tayo mga kapatid. Tinatanong ka na ng Panginoon ng diretso, gusto mo ba maging pagpapalain ng Panginoon? Obey the word of God. Kaya ang dami mo pang katwiran, ang dami mo pang ganyan-ganyan. Di ba? Salit na tuwid ang diretso na daan at tutunguhin mo. Pag ikaw mismo nagpaliko-liko ng buhay mo, pinapahirapan mo ang sarili mo. Nagawa niyo mga kapatid? Hallelujah! So ang sagot sa kanya ng Panginoon, nung pinagaling siya, isa lang sabi ng Panginoon, stop sinning or something worse may be happen to you. Ganon din sa bawat isa sa atin. Pinagaling ka na ng Panginoon, pinatawad ka na ng Panginoon, pinayaran niya sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, nabayaran ng ating mga kasalanan, mga kapatid. No? Hallelujah! Isa lang ang sabi ng Panginoon, huwag mo nang gawin, mga kapatid, ang kasalanan. Ang sabi ng kapatid, when God give you a new beginning, do not repeat your old mistake. Minsan kasi mga kapatid, inubad lang natin ang ating mga kasalanan pag araw ng Friday. Na parang jacket lang, sinasabit lang mga kapatid, no? Pero pag araw na naman ng Sabado hanggang Huwebes, suot-suot na naman natin. Ang sabi na Panginoon, stop sinning. Di ba? Naalala niyo ang pangangaral ni Pastora, ng dating suot-suot na butas na pantalon, nilalagay mo pa kasi doon sa kabinet. Itapon mo na yan. No? Pag magtampo, isuot mo muna. May baka magpapagupit ng buhok. Sino ang mapapahamak? Kami ba? Praise the Lord. Hallelujah. So mga kapatid, lagi tayo mga kapatid magpakapuspos sa banal na Espiritu ng Diyos upang hindi tayo matahulog sa tukso. Kung tayo ay nakapokus mga kapatid sa paglilingkod sa ating Panginoon, na may pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon, sigurado kahit anong tukso na dumating, hindi ka matutukso dahil nakapokus ka sa paglilingkod mo sa ating Panginoon. Hindi ka maapektuhan ng mga chismis dyan, ni Marites at kung sino-sino mga kapatid. Di ba? Dapat nakapokus tayo mga kapatid. At lagi tayong pakapuspos sa banal na presensya ng Diyos mga kapatid. Dahil mga kapatid, without God's presence in our lives, mga kapatid, hindi ka tatagal
mga kapatid, sa paglilingkod mo sa Panginoon. Yes. Diba? Kaya nga laging pangangaral ni Pastor, huwag mong balikatin. Ibigay mo sa Panginoon. May mga laban tayo na hindi natin kaya ng sarili nating kakayahan. May mga laban at laban lamang ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, hey, anak! Ha? Manatili ka lang at tingnan mong pagliligtas ng Panginoon sa buhay mo. Pilit natin nilalabanan na hindi natin kaya, mga kapatid. Nakalimutan natin na may Diyos tayo na kaya ang lahat sa buhay natin. Anong kailangan natin? Patuloy. Manumbalik sa Panginoon, manikluhod. Mga kapatid, magpakumbaba sa paanan ng ating Panginoon. Hallelujah. So without the presence of God, mga kapatid, hindi tayo tatagal sa paglilingkod. Ngunit kapag nasa iyo ang presensya ng Panginoon, kahit wala kang kayamanan, kahit wala kang trabaho, kahit wala kang ministeryo sa loob ng iglesia, magpapatuloy ka sa pagsamba, sa pagpuri, sa pagdakila sa Diyos na nagbigay sa atin ng kaligtasan, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi ng kapatid ni David sa Psalms 23 verse 4. Tingnan ng kapatid si David. Kaya hindi siya natatakot, hindi siya nangangamba. Di ba? Lagi nga sinasabi, where is your faith? Pero nung isang araw natakot ka dahil may checkpoint, ha? Praise the Lord. Ang sabi dito, oh, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katakutang kasamaan. Ito tayo, kapag may Diyos tayo, hindi tayo matatakot sa kasamaan dahil alam natin ang Diyos ay kasama natin saan man tayo paroon. Sapagkat ikaw ay suma sa akin, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Sinong lalaban sa atin kung kakampi natin ang Diyos? Matatakot ka ba? Ganun? Where is your faith? Praise the Lord. Hallelujah. So tayo mga kapatid, kapag nasa atin ang presensya ng Panginoon, ang banal na Espiritu ng Diyos, hindi tayo napapagod sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya kami minsan napapagod mga kapatid, dahil hindi ka nagpapa-recharge mga kapatid. Hindi ka mga kapatid nagpapa-puspos muli sa banal na Espiritu every Friday. Every Friday na nga lang tayo mga kapatid na dito sa bahay Panambahan mga kapatid, dapat inano natin, sinusulit natin ang pagpapakapuspos sa banal na Espiritu, lalo na sa oras ng altar calling mga kapatid. Amen? Hallelujah. So hindi ka manghihina, hindi ka manglupaypay mga kapatid dahil kasama natin ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya doon nga sinasabi natin mga kapatid sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Magagawa kong lahat ng bagay dahil kay Kristo na nagbibigay sa akin ng kalakasan. Mahina man ang katawan na ito, mahina man ang buhay ko na ito, ngunit may Diyos ako na nagbibigay sa akin ng kalakasan upang aking magapi ang anumang gawa ni Satanas at ang sanlibutan sa buhay ko. Ganun dapat ang ating pangangatwiran mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. So kahit may problema ka, kahit may pagsubo ka, kahit may sakit at karamdaman ka mga kapatid, pilitin mong sumamba sa Diyos sa araw ng pagsamba. Amen? Huwag kahit anong sakit pa yan na nakakahawa mga kapatid, sumamba ka sa Diyos. Dahil magkakaroon niya ng kagalingan, magkakaroon mga kapatid ng kalutasan ang anumang problema at pagsubok na kinakaharap natin sa mundong ito. Amen? Dahil yon sa habag o grasya ng Diyos. Amen? Amen? Hallelujah. Kaya sabi kanina mga kapatid, dapat naunawaan natin kung anong ibig sabihin ng grasya. Ang grasya mga kapatid na binigay sa atin ng Panginoon ng libre mga kapatid. May balik din natin yan sa ating Panginoon sa paglilingkod, pagsamba sa Kanyang mga kapatid na kahit anong ba mga kapatid, lagi natin siyang unahin dahil binigyan niya tayo mga kapatid. Biro mga kapatid ang ginawa sa atin ng Panginoon. Nang sabi doon, tayo dapat ang mapako doon, tayo dapat ang daranas ng ganung uri mga kapatid na kamatayan. Ngunit mga kapatid, no? Pinalitan nyo ng ating Panginoon. Ang kabayaran ng ating kasalanan. Dapat tayo doon ang mapako, di ba? Pinalitan niya tayo, mapatid. Upang tayo, mapatid, magkaroon ng kapatawaran. Hallelujah. So, kaya mapatid, huwag natin kaligtaan ang pagtitipon. Amen. Di ba? Ito ngayon, hindi natin kinaligtaan. Ilan tayo, Brad Philip? 29, biro mo? Hindi natin kinaligtaan ang pagtitipon. Dahil itong utos ng ating Panginoon. Dahil sa pagtitipon na itong sabi ng Hebrew 10:25, mga kaaralan tayo mga kapatid, matututo tayo. Amen? Na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon. Nagaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa. At lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw.
Alam na natin na nalapit ng araw, mga kapatid. Anytime darating ang Panginoon para ikot up ang mga mananampalataya na katulad mo at katulad ko. E paano ngayon kung nadatnan ka ng Panginoon, nandun ka pa rin sa tinatawag na kasalanan? Kaya ang utos ng Panginoon, go and sin no more. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. So maraming mga bagay, mga kapatid, ang ipaunawa sa atin ng Panginoon. Kung patuloy tayo, mga kapatid, na maglingkod, sumamba, sumunod at gumanap ng kanyang kalooban. Kaya di ba? Sa mga tanong niyo, mga kapatid, sa tanong ni Brad Lorenzo, doon sa Puma, sa kapihan, habang nagkakape, yan ang mas maganda kung nagkakape, nagtatanungan tayo kung anong dapat malaman. Kung hindi tayo nagpapatuloy, masasagot kaya yung tanong niya? Ano ba ang tanong mo doon, Brad? Matthew 16:28. Ang sabi dito, mga kapatid, katotohanan sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan hanggang sa kanila makita ang anak ng tao na pumaparito sa kanyang kaharian. So sa time na yan, ang ating Panginoon kausap na doon kanyang mga alagad. Ang mga Parisiyo at Sadusiyo nandun din at lahat ng tao ng time na yan, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, may ilan dito sa inyo na hindi makikita ang kamatayan hanggang sa kanyang makita. O hindi magkakaroon ng kamatayan hanggang sa kanyang makita ang pagparito ng anak ng tao sa kanyang kaharian. O yung kingdom of God. Ang sabi ng Panginoon, ang kingdom of God ay nasa loob natin. Amen. At nangyari yun. Kasi kung hindi nangyari, yung nalabas na sinungaling ang ating Panginoon. Amen. Ang tinutukoy ng ating Panginoon, ang kanyang banal na espiritu na matatanggap ng mga mananampalataya sa kanya. Paano natin ito patunayan? Sa pamagitan din ng salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya dapat, mga kapatid, pag nagtuturo tayo, di ba, word for word, mga kapatid, verse by verse, mga kapatid, dahil hindi natin kayang ng sarili nating kaunawaan, mga kapatid, o sarili nating karunungan. Hallelujah! John 14:18, para maunawaan natin ang tanong niyo ni Brad Lorenzo, dinagdag ko lang dito, Brad Lorenzo, para lubos maunawaan din ng bawat isa. Amen. Ang sabi dito, hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paririto sa inyo. Ang kausap niya ang kanyang mga alagad. Ito malapit ng Panginoon huliin, malapit na sa mamatay dito, mga kapatid. Sabi niya, huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo iiwan mag-isa, ako'y paririto sa inyo. Nangyari ba, mga kapatid? Yes. Hallelujah. So nagsasalita ang ating Panginoon. Hallelujah. Kung mga English dati ng kapatid, ang I will not leave you comfortless. Ang comfortless nito, o comforter, malalaman natin, mga kapatid. Hallelujah. At nangyari ng mga kapatid sa Day of Pentecost. Kung saan doon, mga kapatid, ibinuhos ng ating Panginoon ng kanyang banal na espiritu. Kaya ang mga nakatayo doon, nakasama niya ang kanyang mga alagad, mga kapatid, 120 mga kapatid, kasama niya nung time na yan. Hindi sila nangamatay nung time niya ng physical. Ngunit na kanila nakita kung paano, mga kapatid, na-experience ang Holy Ghost baptism. Yun ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang divine nature o sa spirit nature ng ating Panginoon na natanggap ng kanyang mga alagad on the Day of Pentecost. Si Jesucristo din yun. Paano natin mapatunayan? Hallelujah. John 14:26. Joel 2:28 muna. So itong sabi ng Panginoon. At mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman at ang inyong mga lalaki, anak na lalaki at babae ay manganguhula. Biblikal. Nagkakaroon tayo ng mga propesiya kapag nakatanggap ka ng banal na espiritu ng ating Panginoon. No? Ang inyong mga matanda ay magsipanaginip ng mga panaginip. Hindi ito matanda sa edad, Tatay Jack. Ito ay matanda sa iglesia, o matagal na sa iglesia, o tinatawag na leader o elder na sa iglesia, mga kapatid, no? At ang inyong mga binata ay mga kita ng mga pangitain. So, biblical ito, mga kapatid, no? Yan ang mga kapatid, nagkaroon ng katugunan o kaganapan doon sa Day of Pentecost. So, unawain pa natin, mga kapatid, John 16:7. Hallelujah! Gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan. Ang Panginoon pa rin ang nagsasalita. Amen? Nararapat sa inyo na ako'y yumaon. Sabi ng Panginoon, nararapat na ako'y umalis o mamatay. Sapagkat kung hindi ako aalis o yayaon, ang mga aliw ay hindi paririto sa inyo. Bakit, mga kapatid? Malalaman natin. Ngunit kung ako yumaon, siya'y susubuin ko sa inyo. Hallelujah. Thank you, Jesus. John 14:26, datapwat ang mga aliw. Ito na sinasabi ng Panginoon, ang comforter.
No? Sabi niya, I will not leave you comfortless. I will come to you. Ito na, sabi niya, datapat ang mga aliw sa mga katwid-bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo ay aking sinabi. Maliwanag? So ang mga aliw daw mga kapatid, o yung Holy Spirit o Comforter, walang ibang kapatid kundi ang ating Panginoong Jesucristo dahil sa pangalan niya, by the power and the authority of the name of the Lord Jesus Christ, mga kapatid, kikilos ang banal na Espiritu. Amen. Amen? So ang lahat daw ng mga bagay, mga kapatid, na tinuturo ng ating Panginoon, ang magpapaalala ang Espiritu Santo. Kaya huwag kang magtaka kung nakatanggap ka na ng banal na Espiritu, kung bakit nagiging marunong ka sa salita ng Diyos, kung bakit naunawaan mo ang salita ng Diyos na napakalalim mga kapatid, ngunit pinapaunawa sa pamagitan ng banal na Espiritu. Dahil siya ang magtuturo sa atin, siya ang magpapaalala sa atin ng lahat na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya mapalad tayo ngayon, naunawaan na natin. Dahil yun sa pagkilos ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Hallelujah. Hindi na tayo matitinag. Hindi na tayo maakay pa sa ibang katuruan, mga kapatid. Dahil patuloy tayong tinuturuan ng banal na Espiritu at ng mga lingkod ng Diyos na ginagamit upang turuan ang bawat isa sa atin. Amen? Palakpak muna sa Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Paano natin maunawaan pa, mga kapatid? John 7:38-39. Kung bakit ang banal na Espiritu ay hindi pa binibigay, mga kapatid. No? Ang sumasampalataya sa akin, ang Panginoon pa rin nagsasalita. Gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Mula daw sa loob niya. Kaya nga kapatid, ang sabi niya doon sa Samaritan woman, na kapag uminom siya ng tubig na kanyang ibigay, na parang bukal daw sa kanyang loob, naagos ang ilog ng buhay. Ang tinutukoy ng ating Panginoon, walang iba kundi ito, ang banal na Espiritu. Sa verse 39, ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu, natatanggapin ng mga mananampalataya sa Panginoon. Ito daw ang gift na ibibigay ng Panginoon. Tatanggapin daw natin, mga kapatid. Ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu, natatanggapin ng mga nagsampalataya sa Kanya, sapagkat hindi pa pinagkakaloob ang Espiritu, sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Hindi pa namatay sa flesh ang ating Panginoon. Kaya hindi niya pa ibinuhos ang banal na Espiritu. Nangyari lang yon sa Day of Pentecost, kung saan na after sa mga kapatid na umakyat sa langit, mga kapatid. 40 days pa sana kasama niya ang kanyang mga lingkod. Kaya natuto, kaya nalaman ng kanyang mga lingkod. Kaya hindi nagkamali si Pedro, mga kapatid. Hallelujah. Nangutos sa Panginoon, bautismohan ninyo siya sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ngunit nung after ng Day of Pentecost sa Acts 38, mga kapatid, sinabi ni Pedro, bautismohan ninyo siya sa pangalan ng Jesucristo. Dahil naunawaan ng kanyang mga alagado ang bawat isa na nandun 120 na ang pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo, walang iba kundi Jesus Christ. Mga kapatid, hindi doon, mga kapatid, hindi kumontra si Matthew na siyang sumulat ng Matthew. Kasi kung mali ang sinasabi ni Pedro, si Matthew ang unang magreklamo dahil nag-contradict doon sa sinabi niya. Ngunit, mga kapatid, dahil kanyang naunawaan din ng pangalan ng Ama, Anak at Espiritu, walang iba kundi Jesus Christ. Amen. Kaya nagkaisa sila na 120 doon na magbautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Amen. Mapalad tayo ng bawat isa sa atin na bautismuhan mismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Matthew 18:20. Hallelujah. Sapagkat kung saan nagkatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Do you believe that, mga kapatid? Na nandito ngayon ang ating Panginoong Jesucristo sa ating kalagitnaan dahil tayo nagkatipon sa kanyang pangalan, mga kapatid, ngunit hindi literal, hindi physical, kundi sa kalagayan niya bilang espiritual na pumupuspos sa bawat isa sa atin na kapag natanggap natin ang banal na Espiritu, walang iba yun, kundi ang Espiritu mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Hallelujah. So isa pang katanungan, para lubos po natin maunawaan, mga kapatid. So preaching muna tayo ngayon. Revelation 4:5. Hallelujah. Ito katanungan ko rin dati ito, mga kapatid. No? Sa pastor ko at sa katanungan ko sa Panginoon, no? Ang sabi nito, mga kapatid, at mula sa luklukan ay may lumalabas na kidlat. At ang tinig at mga kulog, at mga tinig at mga kulog. At may 7 ilawang apoy na mga nagliliyab sa harapan ng luklukan na siyang 7 espiritu ng Diyos. Amen. 7 bang espiritu ng Diyos? Amen. Hindi. Isa lang. Isa lang.
Praise the Lord. O bakit sinabi dito 7 Espiritu ng Diyos? Hallelujah. Parang sinasabi mga kapatid, sinasabi dito 7 Espiritu ng Diyos. Paano natin unawain ito? Dahil alam natin na isa lamang ang Espiritu ng Diyos. Amen? In Isaiah chapter 11 verse 2, para maunawaan natin ito. Amen. Hallelujah. Sabi dito, at ang Espiritu ng Panginoon ay sa Kanya, ang Espiritu ng diwa, Espiritu ng karunungan, Espiritu ng kaunawaan, ang Espiritu ng diwa ng payo at ng katibayan, ang diwa ng kaalaman at ng takot sa Panginoon. Ilan yon? Hiwalay ba yun ng mga Espiritu? O siya rin ang Espiritu? Ito ang ginagampanan. So sinasabi doon sa Revelation 4:5 mga kapatid, ay isang Espiritu lang ang tinutukoy na ginagampanan ang 7 gawain mga kapatid, na siya rin ginagampanan ngayon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Hindi siya 7 Espiritu na magkahiwalay. Isang Espiritu na may 7 gawain mga kapatid. Ito ay sa Panginoon lahat. Mababasa natin dyan mga kapatid. Tungkol ito sa ating Panginoon Hesus Kristo. Kasi ang sabi mga kapatid ng 2 Corinthians 12:11 mga kapatid, ay isa lamang ang Espiritu. Kung mababasa natin din dyan mga kapatid, ang mga gawain ng Espiritu Santo mga kapatid, no? Hallelujah. Ang sabi dito, 1 Corinthians 12:11. Datapwat ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa at ng gayon ding Espiritu. So isang Espiritu lang gumagawa noon, ang sinasabi kanina doon, ng Spirit of knowledge and wisdom. Yeah? Yung mighty, di ba? So isa lang yun, kundi ang nag-iisang Espiritu ng Diyos. At ang pangalan ay ang ating Panginoong Hesus Kristo, na binabahagi sa bawat isa ayon sa kanyang ibig. So ayon sa ibig ng Espiritu Santo, mga kapatid, kung ibig ng Espiritu Santo na ikaw ngayon ay manghula o magkaroon ng mga panaginip, ng mga pangitain, no? Kung ikaw mga kapatid ay gumawa ng mga bagay para sa kapurihan ng Diyos, yan mga kapatid ay udyok ng banal na Espiritu sa buhay mo. Amen? Eh huwag kang magtaka kung bakit na dati wala tayong mga karunungan, wala tayong alam, ngunit ngayon ginagamit tayo ng Panginoon dahil yun sa banal na Espiritu natin natanggap mula sa Panginoon. Siyang nagbibigay sa atin ng karunungan, ng kalakasan. Di ba? Rajolico? Panay pang ayaw mo? Di ba? May magagawa ka ba? Ang sabi ng Panginoon, huwag mong subukan umayaw, masasaktan ka lang. Na? Hallelujah! Doon din mapatid sa Revelation ng 7 churches. Alam natin na isang iglesia lang tinayo ng ating Panginoon. Pero bakit may 7 churches sa Revelation? Itong pag-uugali mga kapatid ng iglesia ng ating Panginoon. Na sa pag-uugali na yon, may isa doon si Satanas mismong nakaupo. Ang isa doon hawak mga kapatid ng mga demonyo. Isa lang doon mga kapatid ang matuwid. Ang Philadelphian Church mga kapatid. So dapat maging Philadelphian Church tayo. Matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Lahat doon may pagkukulang, lahat doon may pagkakamali. Kaya ang sabi ng Panginoon, maliban na magsisi ka, mga kapatid, ako'y paririyan sa iyo. Naalala ko tuloy yung sabi sa akin noon, nung nangaral ako mga kapatid. May nagsabi sa akin na, pag hindi ka nagsisi, alisin ng Panginoon ang kandiliryo sa buhay mo. Hindi mamamatay ako. Di ba? Sabi ko kung yan ang kalooban ni Lord. Tinanong ko naman sa Panginoon. Eh, hindi naman galing sa Panginoon. Praise the Lord. Pero hindi tayo galit, hindi tayo, kapatid, wala tayong karapatan noon na mag-judge. Kung ang Panginoon nga, hindi naghatol. How much more tayo, na naligtas lamang tayo sa biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus. Ito mga kapatid, dagdag karunungan, mga kapatid. No? Ang tao, mga kapatid, dito sa mundong ibabaw, may 3 lamang danasin. May tao na mamamatay ng 2 bisis. Maniniwala kayo doon? May tao na mamamatay ng 1 bisis, at may taong hindi mamamatay kailanman. Okay? Sino itong mga tao, mga kapatid, na daranas ng 2 kamatayan? Ito yung mga taong hindi kumilala sa ating Panginoon dito sa Grace Period tayo. Hindi kumilala sa ating Panginoon, hindi sumunod ng Ebanghelyo, mga kapatid. No, mamamatay sila physical, mamamatay pa sila mga kapatid spiritual doon sa lawak-lawakang apoy na lumalagablab sa asupre. So 2 kamatayan ang kanang danasin, no? Physical na kamatayan at saka spiritual na kamatayan.
Yung isang tao na daranas ng isang kamatayan. Ito mga kapatid, ang mga mananampalataya sa ating Panginoon. Gumanap ng ebanghelyo sa kanyang buhay, mamatay ka man pisikal, hindi ka daranas ng ikalawang kamatayan o spiritual death mga kapatid. Dahil pagdating ng ating Panginoon, ikukut up tayo mga kapatid at dalhin na tayo sa kanyang kaharian sa kalangitan. Hindi ka na daranas ng kamatayan pa, kundi atin na matanggap ang tinatawag na eternal life. Amen. Amen? Kaya mga kapatid, sa ating pananampalataya sa Panginoon, huwag na natin ano yung katawan natin ito. Mamatay man ito. Ang importante ang ating kaluluwa, kapatid, hindi mamatay doon sa impyerno. Amen? Hallelujah. Sino naman ang daranas, kapatid, ng hindi daranas ng kamatayan? Ito ang bawat isa sa atin ng mga mananampalataya sa Panginoon. In a grace period pa rin. Na kapag nag-put up ngayon, hallelujah, righteous ka sa harapan ng Diyos, ginanap ng ebanghelyo sa buhay mo, namumuhay ka ng may kabanalan, mga kapatid. Pag nag-put up ngayon, ang katawang ito, hindi mga kapatid, daranas ng kamatayan, kundi papalitan na lang ito ng glorified body. At tayo ay sasalubungin natin ang Panginoon. Hallelujah, sa ipapawid. At sa Panginoon tayo magpakailan-kailan pa man. Amen. Diba? Yun mga kapatid, ang gift na binigay din sa atin ng Panginoon. Dahil hindi daranas tayo ng kamatayan. Diba? Kaya sarap siguro yun mga kapatid na ngayon mag-put up mga kapatid, tapos lahat tayo mapasama doon sa kaharian ng ating Panginoon. Sa Panginoon na tayo magpakailan-kailan pa man. Wala na tayong ibang gagawin doon, kundi magpuri, sumamba sa Diyos. Kaya dito pala mga kapatid, itrain na natin ang ating katawan sa pagpupuri mga kapatid sa ating Panginoon dahil doon, wala nang panghihinga doon. Araw at gabi natin sambahin at purihin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Kita mo kapatid ang ano ng ating Panginoon sa ating buhay? Hallelujah. Kaya mga kapatid, magpatuloy na tayo. At sa ating paglilingkod sa Panginoon, iwasan talaga natin mga kapatid ang maghusga. Pwede tayo maghusga sa pamagitan ng pangaral ng salita ng Diyos, sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kasi ang sabi ng kapatid ng John 12:48, ang sabi ng Panginoon, hallelujah, sa huling araw, ang hindi daw mga kapatid kumilala o sumampalataya sa Panginoon, may isang nahatol sa kanila. Ang salita din ng ating Panginoon, yon ang nahatol sa huling araw. Tayo mga kapatid na sa huling araw, ayan nandito ang salita ng Diyos. Mga kapatid, nagkamali, nagkasala man ang iyong kapatid. Wala kang karapatan na husgahan sa o hatulan siya. Kung dituruan mo sa pamamagitan ng pangaral ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng nakasulat, na kapag magpatuloy ka sa pagkakasala, may impyerno ka. Ayon sa salita ng Diyos. Pero huwag mong sabihin niya ng gaganyanin mo, Fernando, pag hindi ka pa nagsisi, may impyerno ka. Personal yun. Ayon sa salita ng Diyos, Brad Fernando, kapag ka hindi ka nagsisi, impyerno ka. Hindi mo pa kinabangan ng Ferrari mo doon. Kaya huwag kang magalit. Ha? Praise the Lord. Hallelujah. Ginagamit lang yan ng Diyos ang bawat isa sa amin para iparating sa inyong salita ng Diyos. Kaya dapat halip mga kapatid na nagtampo ka o nagtisod ka, bakit hindi ka malang kapatid magsabi, ay nakunbig ako ng salita ng Diyos. Salamat, Panginoon! Amen? Darating ang time mga kapatid, sa pagmalago na kayo sa pananampalataya, ang mga kapatid na yun ginagamit ng Panginoon para sawayin ka, para i-review ka sa mga gawa ng mga kasalanan pagkakamali mo sa buhay, pasalamatan mo yun sa Panginoon. Amen. Kasi nangyari sa buhay ko mga kapatid. Salamat tayo. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa inyo, Elders Leaders. At iwasan natin mga kapatid yung mga nagsasalita ng mga, lalo na sa mga ano kapatid, lagi tayo may mga side comment. Remember, church, no? Your mouth, tandaan niyo ito mga kapatid. Your mouth can block your blessing. Amen? Lalit na pagpapalain ka na Panginoon dahil sa salita mo na hindi maganda, nawala ko na yung pagpapala sa'yo. Napunta sa iba. Lalo na mga paayaw-ayaw kapatid, ayaw ko na dyan, sila na lang. Salit na sa iyo na ang pagpapala na ibigay ngayon ng Panginoon sa iba. Tapos sabihin mo, ay kung hindi ako umayaw, ako sana dyan. Praise the Lord. Ako sana nangangaral dyan, hindi sana si Sister Christina. Sana ko. Praise the Lord. Di ba? Praise the Lord. Huwag niyong hintayin. Si Brad Juriel mangaral dito. Praise the Lord. Diba? At diyan kayo lalo magagalit o magtatampo dahil mas ngayon lang siya. Ngunit siya na nangangaral ngayon dito. Amen. Dahil sa pakuya-kuya kayo yung napaglilingkod mo sa Panginoon. Kaya ganoon. Amen? So remember, church mga kapatid, we need to know when you keep quiet. Dahil alamin natin kung kailan tayo dapat tumahimik. Amen. Nananahimik na nga ang isyo, binubuksan nyo pa. Di ba?
Hindi ganoon. Tapos na doon eh. Tapos na part na. Ang buhay ko. Huwag nyo na akong katin yung buhay ko sa likuran ko. Dahil matitisod kayo. Sinisigurado ko sa inyo. Huwag nyo na alamin ang buhay ko. Hindi nyo na kailangan alamin yun. Ang alamin nyo ngayon nandito ngayon sa harapan ng ating Panginoon. Kung paano ako binago ng Panginoon. Kung paano inayos ng Panginoon ang buhay ko. Kung paano ngayon nandito, mga kapatid, sinishare ko sa inyong daan ng kaligtasan. Dahil nangyari sa buhay ko. Amen. Amen? Hallelujah. Diyan pa ba kayo? Amen. Kaya ba, Brother Ricky? Praise the Lord. Yan ang anak ng Diyos. Hallelujah. Lumalabas mga kapatid, nagiging judgmental na rin tayo mga kapatid. No? Nakalimutan natin na tayo rin ay mga kasalanan. We are all saved by the grace of God. Kaya ang topic natin mga kapatid, God's grace. Di ba? Naligtas lamang tayo sa biyaya ng Diyos mga kapatid. Wala tayong may pagmamalaki. Mga kapatid. Hallelujah. Pare-parehas na tayo sa harapan ng Diyos. Amen. Salit mga kapatid na magtampo tayo mga bakit hindi ka na Jesus Christ? The Lord command us to go and sin no more. Mahiya naman tayo mga kapatid na natawag ka ng Panginoon. Inayos ng Panginoon ang buhay mo tapos bumabalik ka pa rin sa paggagawa ng kasalanan. Hindi ba tayo nahihiyan sa Panginoon? Tayo gawa tayo ng gawa ng kasalanan tapos ang Panginoon doon nagbayad sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. So mga kapatid, kaya hindi lumalago ang buhay ng bawat isa sa atin o maging ang gawain dahil mga kapatid, hindi pa rin tayo nagpapaayos sa harapan ng ating Panginoon. Alam natin ang mga propesiya dito mga kapatid sa eklesyang ito. Lalo itong lalago mga kapatid kung tayo mismo ay magpaayos na sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Kasi hindi tayo makakaakay ng mga kaluluwa mga kapatid kung ikaw mismo ang buhay mo mga kapatid ay pakaliwa kanan. Di ba? Hallelujah. So hindi lalago mga kapatid ang gawain mga kapatid kung ang bawat isa sa atin hanggang ngayon ay pasaway pa rin. Di ba? Kaya wag na tayo magpasaway. Magpabago na tayo sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Kaya sa susunod, baka hindi lang kapatid 3 araw ang gawin natin fasting. Kapag mayroon pang mga pasaway. Gawin na natin 1 linggo. No? Hallelujah. Gumagawa ka pa rin ng hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. In Hebrews chapter 6 verse 4 to 6, tingnan natin ito. Ito ay bawat isa sa atin mga kapatid ha. Amen. Ang sabi dito, sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan. Sinong tinutukoy? Tayo na mga naliwanagan na mga kapatid. At nakalasap ng kaloob ng kalangitan. Nakatanggap na ba tayo ng kaloob mula sa langit? Amen. At mga nakabahagi ng Espiritu Santo. Nakatanggap na ba tayo ng banal na Espiritu? Praise the Lord. At nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan. Di ba may mga kapangyarihan na tayo, ang sabi ng Acts 1:8. No? You will receive power, after that the Holy Ghost shall come upon you. Kapangyarihan mga kapatid to overcome the work of evil. Kapangyarihan na i-witness ang ating Panginoon sa lahat ng tao. Hallelujah. Mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka. Ito mga kapatid, tandaan natin ito. Kaya yung mga nag-iisip pa mga kapatid na pag-isipan nyo ito mabuti. No? Masakit ang salita ng Diyos, ngunit mas masakit doon sa impyerno. Amen. Amen? Hallelujah. At saka naiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Bakit mga kapatid? Kasi nung tayo na hindi pa tumanggap sa ating Panginoon, bawat isa sa atin ay mayroong demonyo. Naniniwala kayo doon? Amen. Amen. Lahat tayo mga kapatid, nung hindi pa nakilala ang Panginoon, hindi pa tumanggap mga kapatid ng salita nating Panginoon, ay mayroong demonyo. Mawawala yon kapag inaksip natin ang salita ng Diyos, nag-ubli tayo sa Ebanghelyo, mapatid sa ating buhay, mapatid nakatanggap ng banal na Espiritu. Ang Espiritu ng demonyo ay lalayas yan. Papalitan ng banal na Espiritu. Ngunit ang sabi nito mapatid, kung ikaw ay humiwalay muli sa Diyos, hindi na maaaring baguhin pa sa pagsisisi. Bakit mga kapatid? Kung ang isang alang demonyo mapatid na nakatira sa buhay mo, hirap mo tanggapin ang Panginoon. How much more ang sabi doon mapatid sa Matthew, na kapag ang demonyo daw umalis sa bahay natin o sa katawan natin na ito, tapos pag bumalik siya, nawala ng tao dahil umalis na rin ng banal na Espiritu dahil sa kasalanan ginagawa mga kapatid, magsasama pa siya ng 7 pang demonyo na mas masahol pa sa kanya. Kaya ang kalagayan ng taong yon, mas masahol pa noong una na hindi niya nakilala ang Panginoon.
Biro nyo? So paano pa kayo babaguhin ang pagsisisi? Kung pinipilit nyo kapatid na lumayas na ng demonyo, pinapabalik nyo pa, nagsama pa ng 7 mas masahol pa sa kanya. Amen? Yamang kanilang pinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at nilalagay ng muli siya sa hayag na kahihiyan. Biro mo? Sino napapahiya mga kapatid kapag bumabalik tayo sa mga kasalanan ginagawa natin nung hindi pa tayo nakilala pa yun? Ang Panginoon mismo. Pinapapako natin siya muli sa krus ng Kalbaryo. Hindi ba tayo mahiya niyan, mga kapatid, sa ating Panginoon? Kaya, masakit na kapatid sabihin, mahiya ka naman. Hanggang ngayon, nanatili ka sa paggawa ng kasalanan. Hallelujah. So we are saved by the grace of God. Kaya sabi ng Panginoon, go and sin no more. Hallelujah. Yan ang utos ng ating Panginoon. So sa ating conclusion, mga kapatid, hallelujah. Dito mga kapatid, may kwento dito mga kapatid, may isang babae, unawain natin ito mga kapatid. May isang babae mga kapatid na nakagawa ng kasalanan mga kapatid na kamatayan na ang kabayaran. Kasi lahat naman ng kasalanan ay kamatayan ang kabayaran. So dinala ito mga kapatid, ang babae na ito sa korte. Dahil nakagawa siya ng kasalanan mga kapatid at huhusgahan siya. So itong babae mga kapatid ay mahirap lang. Hindi niya kaya kumuha ng abogado. Walang magtatanggol sa kanya dahil mahirap siya. Alamin natin ito kung sinong tinutukoy dito mga kapatid. No? Hallelujah. At alam niya na parusahan siya dahil ang kasalanan ginawa niya ay dapat kamatayan talaga mga kapatid. Ibig sabihin, malaking pagkakasala ang kanyang nagawa. Maaring mga ngalo niya, ayon dun sa topic natin. Dahil mga ngalo niya, papatayin physical na, papatayin pa dun sa... No? So, mga kapatid, pagkatapos nito, wala na siya. Yan niya lang para tulan siya ng judge. No? Tapos may biglang lumapit na isang tao na nagtanggol sa kanya. Na pinagtanggol sa ginawa ng tao nitong lahat ng kanyang magagawa upang mabigyan ng kalayaan o hindi matulan yung babae na ito. Sa makatuwid mga kapatid, nadaig ang kaso at siya hindi natulan. No? Ngunit after a few days mga kapatid, nakagawa naman siya ng kasalanan na mas matindi pang kasalanan. Dinala siya ulit doon mga kapatid sa courtroom, mga kapatid, ayon sa pag-aaral na natin kanina, nung dinala sa doon mga kapatid, no? Nakita niya ang tao na nandun, tuwang-tuwa sa mga kapatid, ang tao pa rin na nagligtas sa kanya. Nakita niya mga kapatid na nandun pa rin na, tuwa siya, siyempre, nung hindi niya kakilala, ano niya mga kapatid, niligtas siya, di ba, pinagtanggol siya. Ang pinagtataka niya, bakit hindi na pang-attorney ang suot? Siguro ang attorney na kaganito. Pang-attorney ba ito? Ngunit nakasuot ng mga kapatid ng pang-judge. So nagtaka siya mga kapatid, kaya sabi niya, di ba ikaw nagligtas sa akin nung nakaraan? Sabi sa kanya ng tao, oo, yesterday, I'm your Savior, but today, I'm your judge. Huwag nawa intayin ng bawat isa sa atin na ngayon ang Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Hallelujah, ang ating Savior. Pagharap natin sa hukuman, baka siya lang magiging judge sa iyo. Kaya ang sabi ng Panginoon, go and sin no more. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Or something worse may happen to you. Sabi ng Panginoon, sabi niya doon sa lumpo, mapatid na pinagaling niya. Ganon din sa bawat isa sa atin. Tayo lahat mga kapatid, hallelujah, ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Pinatawad tayo dahil sa bago, grasya ng ating Panginoon. Kaya ang utos sa atin ng Panginoon, after mag-bill natin ang kaligtasan ng kapatid, go and sin no more. Hallelujah. Yan ang dapat gawin natin mga kapatid. Hallelujah. Go and sin no more, or something worse may happen to you. Anong worse na yan mga kapatid? Ang kasalanan mo yan pag hindi napatawad ng Panginoon, hindi mo hinihingi ng tawad sa Panginoon. Impyerno, mga kapatid. Hallelujah. So mga kapatid, itong dapat natin gawin in Psalms chapter 51, verse 10 to 12. Ulit-ulitin natin ito mga kapatid. Basahin po natin mga kapatid ito. Sige tayong lahat ay tumayo. Hallelujah.